sa inyo, ano yung biodiversity? Para sa'yo, anong biodiversity? Ano yun? What is biodiversity? Biodiversity. Ano ang biodiversity? May Sure ka? Biodiversity? Binibidyo mo ba ako? Anong biodiversity? Biodiversity, simple lang. Di ba sa mundo meron tayong lupa, may tubig, may hangin, may 4 na elemento. And everything sa 4 na element na yun, may nabubuhay na organism. Nadadiverse ang mundo sa iba't ibang elemento. At yun nga, may mga nabubuhay sa bawat elemento. That is biodiversity. Ang biodiversity ang sumasaklaw sa iba't ibang uri ng mga nilalang na nabubuhay sa isang partikular na lugar. Kabilang sa mga ito, ang iba't ibang uri ng mga puno at halaman na matatagpuan sa mga kagubatan at kabundukan. Narito kami ngayon upang ipabatid sa inyo ang tunay na kahalagahan ng biodiversity. Ang aming grupo ay umakyat sa bundok Arayat para lalo naming maintindihan ang natural na pinomena sa ating kalikasan. Malaki kami kasama sa likod namin. Sila magsisilbing guide namin tungo sa pag-akyat namin sa bundok Malarayan. Tara! Papusunod yung ating Ang mga kalalakihang ito na nagsilbing aming guide ang nagturo sa amin ng tamang daan upang marating ang tuktok ng bundok. Sa katunayan, ito ang aming unang pagkakataon para umakyat ng bundok at tunay ngang mahiwaga sa likod nito. Nakakatuwang isipin na ang bundok na ito ay hindi pa tuluyang nakakalbo at nagsisilbing tirahan para sa mga hayop at iba't ibang species ng ibon. Hindi siya daan. Promise. Malapit na. Malapit na. Lapit na. Sige, malapit na. Sa aming paglalakad, hindi ko maiwasang mapaisip kung gaano kahalaga ang mga punong ito sa pagkontrol ng pagguho ng lupa, pagbaha at pagbigay sa atin ng malinis na hangin. Marami din kaming nakitang iba't ibang uri ng halaman, medisinal at ornamental na halaman. Patay na ako pagdadala ng dalong. Wait lang. So, nakagat po ako ng langgam. Napakalanggam dito sa daan. Ano mga konting pagkain para sa aming paglalakbay? Kasi sobra pong nakakagutom at nakakapagod. Sa gitna ng aming paglalakbay, hindi maiwasan ang konting pagod, dala ng matinding sikat ng araw at mabatot madulas na daan paakyat ng bundok. Sa pagkakataong ito, kami nakapagkwentuhan at nagbahagi ng ilang opinyon tungkol sa biodiversity. Sa aming paglalakad, may mga nakasalubong kaming ilang mga kapwa kabataan na paakyat din ng bundok. Ayon sa kanila, bahagi ito ng kanilang proyekto para sa inang kalikasan. Ayaw na kayo makita. Malayo yun. Dinin na kayo. Ayon sa kanila, dumadami na rin ang mga hikers na umaakyat sa nasabing bundok. Ang masama lang dito, nagiiwan sila ng mga kalat na nagpapadumi sa bundok. At kapag umuulan, ang mga basura ay napupunta sa mga nayon na nasa baba ng bundok. Oh. Arehoy yung toy. Dito na muna natin. Ako muna yung taon. Kung ganito ba namang tanawin ang bubungad sa'yo, abay, parang sulit ang bawat pagod, pagkakatapilok at sakit ng paa mula sa ilang oras na paglalakad. Napansin namin na may mga parte sa bundok na sadyang mapanganib dahil sa kakaunti na lamang ang puno at halamang humahawak sa lupa. Maaari itong mauwi
sa soil erosion o maging sa landslide. Naging masaya naman ang aming paglalakbay kahit may konting sablay. Sabay sa hangin ng Habang kami naglalakbay, may nakita kaming isang kakaibang insektong gumagapang. Earthworm o uod ang karaniwang tawag dito. Ayon sa mga siyentipiko, may mga species ng earthworm na itinuturing na salot at may iba namang tumutulong para sa pagpapataba ng lupa. Gayunpaman, lahat ng hayop maging ang mga halaman ay mahalaga sa patuloy na pag-ikot ng siklo na tinatawag nilang food chain. Ito. Magdadrive ako hanggang dito. Sa pagbaba namin sa bundok, nag-iwan ako ng isang panalangin para kay Inang Kalikasan, na sana sa mga darating na taon, manatili siya para sa mga susunod na henerasyon. Bilang kabataan ng bagong panahon, hindi pa huli ang lahat para kumilos. Marami pa tayong magagawa upang maisalba ang ating kalikasan. Habang may isda pa sa karagatan, at habang may mga puno pa tayong nakikita, habang may kalikasan pa tayong natatanaw, hindi pa huli ang lahat para sa atin. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman.